Ikinulong ang ilang OFW sa Qatar matapos lumahok sa rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagtitiyak naman ng palasyo, tutulungan ng gobyerno ang mga ito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Yan ang tiniyak ng Malacanang sa gitna ng pagkakabilanggo ng ilang Pinoy sa Qatar na nakilahok umano sa rally kasabay ng pagdiriwang sa 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huling pahayag ng DFA, nasa 19 na Pinoy pa ang nakapiit. Ayon kay Castro, kaagad namang nagpadala ng labor attaché ang pamahalaan para masiguro ang karapatan at maibibigay ang pangangailangan ng mga Pinoy. Hindi naman daw hahadlangan ng gobyerno ang mga taga-suporta ni FPRRD, lalo na yung mga narito sa Pilipinas. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Sa gitna ng pagkakadetain ni Digong, hindi rin tinatantanan ng issue ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Isa na nga rito ang paglutang ng mga bagong pangalan na iniuugnay sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President. Isiniwalat ni House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega ang anilay Team Grocery na nakalistang benepisaryo ng confidential funds ng OVP. Kabilang sa mga ng isang Beverly Claire Pampano, Miko Harina at Ralph Josh Bacon. Hindi lang po siguro ang palasyo ang medyo nagtataka. Siguro lahat po ang taong bayan mismo ay nagtataka kung bakit ganito ang mga resibo na naibigay ng OVP. Dahil sa lumutang na panibagong issue, ipinauubaya na raw ng Malacanang sa Kongreso kung gagamitin ng mga ito bilang ebidensya sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.